Aba, teka. Parang may isang motor na naliligaw ah. Ano to? Bolt. Okay, let's bolt in. Grabe oh. Alam nyo, hindi talaga papahuli itong si Rosie pagdating sa mga motorsiklo. Ayan, kilala naman natin kung ano yung kamukhang-kamukha niya, di ba? Hindi ko na lang babanggitin, pero pati sa decals, ayan, kuhang-kuha niya, oh, di ba? Alam niyo mga ka-riders, kagaya ng nasabi ko, wala namang masama sa panggagaya, di ba? Basta ang gagayahin, yung maganda lang. Ang masama ay pati pangit ay ginagaya. Pero ito talagang maganda yung tinularan niya, kaya ang resulta mas maganda rin siya, di ba? Medyo matagal na na-release itong Rosie Bolt 125cc. Kaya lang, ngayon ko lang po napansin dito sa amin sa Santa Cruz, Laguna. Kahapon lang daw po ito dinala. Okay, bali ang available na kulay po dito, itong kulay black na combine sa red. Pero meron pong ibang kulay pang available to eh. Hindi ko lang ho masyadong tanda o identify kung ano yung mga kulay na available sa kanya. Pero para sa akin, itong kulay na to ang the best na color combination. Diba? Halos wala siyang pinagkaiba. Okay, tinitigan ko po yung kanyang headlight. Akala ko bulb po, pero nung nasilip ko po itong itaas, ayan, kita naman natin LED na siya oh. And then pati sa turning signals niya, ayan, LED rin po ang ginamit. Kaya iba talaga sa specification itong si Rosie, sumasabay na rin siya. Alam naman natin yung mga na-review natin na counterpart ito, yung XRM, mga nakabulb pa rin po yun, ano? Pero dito sa Rosie, ayan, ginawa na siyang LED. And then ito pa isang malapit sa kanyang mag wheels. Ini-expect ko ano to dapat rim lang o dirayos, di ba, yung spoke wheels. Pero dito kita nyo naman ang ganda ng kanyang mag wheels, makakapal yung kanyang mags na made of alloy. And then yung kanyang kulay ito, pinaghalong stainless at saka matte black. Kaya buhay na buhay ito pag tumatakbo na. Yan, lalo't masisinagan ng araw o ng ilaw, re-reflect yan sigurado. Okay, ito pa isa. Maganda yung shape ng kanyang disc, bali wavy looks na. And then naka dual piston caliper na siya. Single disc lang po ito ha. Okay din sa gulong niya, yan, may sukat po na dito sa front tire na 2.50 by 17. And then of course ang brand po niya ay Chongqing Jingdun Rubber Company. Ayan. Then tube type pa rin po siya. So mayroon pong interior to sa loob. Okay, sa design po ng kanyang gulong, bali road edition po ito. Kasi yung isa po nito yung off-road edition. Ayan, yung may mga spike ng kanyang design. Pero ito pang ano ho siya talaga, road edition siya. And then lutang na lutang po yung kulay ng kanyang mga decals or emblem. Okay, dito po sa harap, ayan yung kanyang logo na Rosie na letter R.
And then dito po sa kanyang telescopic fork na front suspension, meron din po siyang sticker ng Rossi magkabila. And then dito sa taas, ayan, sa gitna, nagsosolo yung emblem ng Rossi. Okay, dito sa side, dito ako nagagandahan po eh. Okay, ito, parang mga kidlat-kidlat na design. Ayan, maangas talaga ang kulay na ginamit din. Okay, dito nakakasama sa graphics yung kanyang name na Rossi, brand name. And then ito yung kanyang model name na Bolt. And then glossy black po siya, na-combine din sa glossy red. And then dito sa likod yung kanyang decals pa rin, almost the same siya ng design dito sa harap. Sa kanyang side profile, ayan, 125cc po siya. And then ito yung kanyang tail light, ang angas din. O yan, ang tangos o ang tulis po ng kanyang buntot. Okay, dito inoobserbahan ko, all LED rin po ang ginamit. Kaya sulit na sulit po talaga ang gantong mga turning signals at kanyang tail light, stop light. Pure LED na. Okay, dito po sa rear tire may sukat naman na 2.75 by 17. And then naka dual shock absorber na po dito sa kanyang rear suspension. Chain drive po ang kanyang drive type. At ang maganda, meron po siyang protection o cover para iwas talsik po sa atin ang kanyang langis. At the same time, protection na rin ng ating paa in case na aksidenteng mapatikit sa kadena. Ayan, hindi tayo maiipit sa kadena. And then dito po sa rear brake, naka-drum po ang kanyang preno. And then ito yung kanyang mahabang muffler. Meron po siyang stainless na metal din po ang material na heat guard. And then ito maganda, meron pong rubber yung ating pillion footrest para in case na dumoples ang paa, hindi tayo masasaktan. Okay, meron po siyang engine oil capacity na 800 ml. And then meron din siya siyempre yung kickstart dahil semi-automatic, kailangan talaga may kickstart. And then ito po yung kanyang rear brake. And ayan po yung kanyang gear shift pattern. Bali 4-speed po ang transmission ng Rossi Bolt 125. And then maganda po yung kanyang front fender ay dinuksungan ng extension dito para mas mahaba. Kasi kung bitin po yan, open po ang ating engine, itong kanyang cylinder head. Ito po ay talagang kapitin-kapitin ng dumi kapag wala po tayong panangga o itong kanyang extension ng front fender. Okay, bali sa specification po niya, bali carburetor type pa rin po ang kanyang fuel system, and then air cooled naman ang kanyang cooling system. Of course, 4 strokes, single cylinder, 2 valves, and then of course 125cc ang kanyang displacement. Pure analog po ang kanyang instrument panel. Bali dito po sa left side yung kanyang speedometer, ayan, meter po siya, and then yung kanyang odometer, and then dito naman sa kabila yung kanyang fuel indicator, and then turning signals, and then yung kanyang high beam low beam sign, and then neutral signal, and then ito po, bali dito po ini-indicate yung ating cambio kung tayo po ba ay naka primera, segunda, tercera, kwarta. Dito po natin ma-determine. Pero sa totoo lang po, mas maganda talaga na naka-upgrade yung kanyang mga ilaw. Kasi alam naman natin kapag LED na, mas maliwanag yan. At hindi naman natin masyado priority na maging upgraded na digital na ang ating meter panel. Pero mas maganda pa rin siyempre kung digital na. Pero siyempre sa presyo po ng Rossi Bolt 125, malalaman natin mamaya, panalo na po tayo dito sa specs pa lang nitong Rossi Bolt 125. Okay, dito po sa kanyang mga switches and button, unahin natin dito sa kaliwa. Ayan, nandito po ang switch ng headlight, DRL at saka switch off, and then yung kanyang high beam, low beam, and then turning signals left and right, and then horn. At maganda, meron pa rin siyang choke para pag sa umaga bago ayaw start ang ating makina, ito po ang ating gagamitin. Okay, dito po naman sa kabila, sa right side, ayan, bali nagsosolo yung kanyang push button, electric starter. Bali mechanical key pa rin po siya. Ito yung kanyang ignition sa gitna. Okay, siguro maganda. Check na rin natin yung kanyang U-box. Okay, ayun. Ayun lang, mababaw po yung kanyang U-box. Bali, dito po yung battery. Ayan.
Pero malawak po siya oh. Pero dahil dito nga po nakalagay ang battery, para nagkaroon siya ng division, meron na siyang divider. Pero ito, meron pa rin tayong masisingitan dito ng ating mga gamit. Pero hindi ho talaga pwede maglagay ng helmet dito. Mga tools lang, kapote, saka ilang mga gamit natin. Okay, meron po siyang 4.2 fuel tank capacity. And then sa kanya naman pong fuel consumption nasa 40 to 42 kilometers per 1 liter. And then sa top speed naman po, maaabot po siya ng 85 kilometers per hour. Okay, syempre dapat sukatin natin, sakyan natin itong si Rusibolt 125. Pero unahin natin, ayan yung kanyang ground clearance, nasa 140 mm po. And then sa kanyang seat height naman po ay nasa 760 mm. And then meron po siyang dry weight na 110 kilos. So mahigit 2 kabang bigas ang kanyang bigat. Pero kaya niya pong magkarga ng 150 kilograms na bigat. So parang dalawang timbang ko po dahil tayo po ay 75 kilos. So 150, yakang-yaka po ni Rusibolt 125. Okay, sakyan na natin na. Pero siyempre, i-side stand muna natin. Okay na yung kanyang pagkaka-side stand. Hindi na mabuwal tignan. At magandang pagkaka-slant niya, hindi siya tuwid sa kanyang pagkaka-side stand. Okay, sakyan na natin. Okay, ito yung expect ko mababa lang po ito dahil 760 mm and na seat height and then 140 mm na ground clearance. Okay, pero dahil malapad po ang kanyang upuan na medyo malambot din naman, medyo bukaka tayo kaya napapatiyad tayo ng konti. Pero abot naman. At tayo naman ay 5'8". Okay, ito. Napansin ko almost the same siya nung ating huling review. Yung motard na po. At saka yung DSX. Parehong-pareho sila talaga ng dimension. Pero dito, yung manibela, napansin ko medyo mababa siya. Kasi yung sa XRM po, alam ko, mataas yun eh. Pero yung lapad po, ayan, pareho din, malapad talaga. Kaya ito, medyo buka ang ating mga braso dito. Kaya parang siga ang ating dating pag nagmumotor dito. Okay, ito. Unahin natin sa turning radius ha. Okay, yan, malayo po. Hindi siya abot. Okay, medyo madulas, may plastic ko kasi ha, pero nakikita ko yung material naman ng kanyang upholstery na seat cover ay medyo magaspang naman. Okay, unahin natin yung rear suspension, di ba? Okay, sakto lang naman pero hindi ko napipil yung bounce niya, no. Siguro maganda matesting natin to sa mga lubak-lubak o sa mga humps. Pero pinapakiramdaman ko mukhang okay din naman, sakto lang, malambot din naman. Dito naman tayo sa kanyang rear brake. Bali drum brake po to ha. Okay, kumakapit naman pero nakukulangan ako. Mababaw naman siya, hindi siya malalim pero parang madulas po pala ang sahig, kaya ganyan dumudulas tayo. Pero kumakapit naman siya. Then sa front brake naman, okay, yun, malakas po sa front brake. At this naman po siya eh.
Maganda po ang pricing dito sa Roosevelt 125. Sa maniwala at sa hindi po, nasa 48,000 lang po ang kanyang cash price. And then ito po mas maganda, no down payment na, straight monthly. Kaya napakagaan na po ito para sa atin. And then yan, pag magmamonthly kayo sa 3 taon, ayan, 2,090 lang po ang kanyang monthly installment. And then meron pa siyang rebate na 300 pag maaga po tayo magbayad. So lalabas po 1,790 lang ang kanyang monthly installment sa 3 taon po ha. And then sa 2 taon naman po 2,775 pesos monthly. And then sa 1 taon naman po 4,840 monthly ang kanyang monthly installment. Kaya napakamura na po nitong Roosevelt 125cc.